Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa yugtong ito ay matatalakay naman natin ang karapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Kinikilala ng isang Muslim ang mga magkakatapat na kaasalan sa pagitan ng mag-asawa. At ito ay mga tungkulin at mga karapatan ng bawat isa sa kanila sa kabiyak nito. Iyon ay batay sa sabi ni Allah sa Banal na Quran, chapter 2 verse 228, sila ng mga babae ay may karapatang tulad ng tungkulin nila ayon sa kung ano ang makatuwiran. Subalit ang mga lalaki ay may kahigitan sa kanila na isang antas ng pananagutan. Ang aya na ito ay nagpapatunay sa pagkaroon ng bawat isa sa mag-asawa ng mga tungkulin sa kabiyak nito. At itinangi ng aya o ng talatang ito na ang lalaki sa pagkakaroon ng dagdag na antas ng pananagutan ayon sa mga natatanging konsiderasyon. Gayon din sa sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj ng pamamaalam, hindi ba tunay na kayo ay may tungkulin sa mga may bahay ninyo at ang mga may bahay ninyo ay may tungkulin din sa inyo? Gayon paman, sa mga tungkulin at mga karapatang ito, ang ilan sa mga ito ay common sa mag-asawa. At ang ilan naman sa mga ito ay laan lamang sa bawat isa lamang sa kanila. Ang mga karapatan at tungkulin na common ay ang mga sumusunod. Una, ang katapatan. Kailangan ang bawat isa sa mag-asawa ay maging matapat sa kabiyak niya at hindi niya ito pagtataksilan ng minsan o ng madalas. Pangalawa, ang pagmamahalan at ang pagiging maawain. Ang bawat isa sa kanila ay magkikimkim para sa kabiyak niya ng isang pinakamalaking makakayang wagas na pagmamahal at malawak na awa na pagsasaluhan nilang dalawa habang buhay. Bilang patutuo sa sabi ni Allah sa Banal na Quran, chapter 30 verse 21, kabilang sa mga tanda niya na lumikha siya para sa inyo mula sa mga sarili ninyo ng mga kabiyak upang mapanatag kayo sa kanila at naglagay siya sa pagitan ninyo ng pagmamahalan at awa. At bilang patutuo sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang hindi naaawa ay hindi kaaawaan. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tiwala sa isa't isa. Ang bawat isa sa kanila ay magtitiwala sa kabiyak niya. Hindi niya ito pag-iisipan ng katiting na pagdududa sa pagkatotoo nito, kawagasan nito at katapatan nito sa kanya. Batay ito sa sinabi ni Allah, chapter 49 verse 10, ang mga mananampalataya ay magkakapatid lamang. At sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi sumasampalataya o hindi mananampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi niya iibigin para sa kapatid niya ang naiibigan niya para sa sarili niya. Ang bigkis ng pag-aasawa ay nakadaragdag sa higpit o tibay at lakas ng kapatiran sa pananampalataya. Pang-apat, ang pangkalahatang kaasalan. Kabilang dito ang kabaitan sa pakikitungo, ang kaaliwasan ng mukha at ang kagandahang loob, ang pagpapahalaga at paggalang. Ito ay ang mga kaasalan sa mabuting pakikisama na ipinag-utos ni Allah na nasasaad sa sinabi niya sa Quran, chapter 4, verse 19,
Pakitunguhan ninyo sila ayon sa nakabubuti. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay ang pagpapayuhan sa paggawa ng kabutihang ipinag-utos ng marangal na sugo na nasasaad sa sabi niya, tanggapin ninyo ang mabuting tagubilin ko sa mga kababaihan. Tungkol naman sa mga natatanging tungkulin at mga kaasalan na kailangang gampanan ng isa sa mga mag-asawa sa kabiyak niya, ang mga ito ay ang mga sumusunod. At ito ay matatalakay natin sa kasunod na yugto.